sa pagdodrawing, no, para makuha natin, ma-appreciate natin, ano ba yung given na curve? Okay, and then, yung mga intercept niya, no, on the axis, para makuha mo yung area. So, usually, integral is being used in computing the area of a irregular ang tawag natin, no? Mga irregular curves. Kasi wala namang ganong shape, no? Meron tayong area sa mathematics na fix yung mga figures, no? Yung shapes. Pag sinabi mo area of a triangle, alam mo tatsulok siya, di ba? Okay? So, three sides. So, automatic, alam mo na yung area, which is 1/2 BH, kamo, no? But what if iba yung irregular yung form? Okay? Irregular yung shape. And gusto mong mahanap yung kanyang area. No? So, medyo mahirap. Kasi nga, hindi mo maiyakma yung mga regular na mga formula in solving the area. Kung yan ay rectangle, kung yan ay circle, no? Irregular nga eh, di ba? So in integral, we compute the area using integration, no? Definite integral, and we must take the boundaries. No? Yun yung sinasabi natin boundaries. Okay, so meron akong sined doon sa ating GC, but anyway, no, basahin niyo na lang yun later on. Yun din naman i-discuss natin ngayon. Kaya lang para mas ma-elaborate, kasi pag binasa nyo, masyadong technical yung dating. Marami siyang palabok in terms of, sabi natin palabok in terms of mathematical, yung mga technical na words, ano? Pati yung mga formula. So, shortcut lang natin siya, mas madali nating maintindihan, no? Okay, so pag sinabi natin plane, no? Pag sinabi niyong plane, you have X and Y. Okay? So, ano tayo? Tingin tayo dito sa gagawin ko. Okay, yo. So, pag sinabi natin plane, na plane, you have the X and Y axis. Na? So, you have X axis and you have a Y axis. Okay, no? So, usually, ano nagkakaroon tayo? When we use plane, no, meron tayong tinatawag na curve. This is now your curve, no? Having a function y f of x. So, lahat yan, no? Let's say, x squared, x plus 3y, etc. So, yun yung function. So, pag ginrap natin siya by means of points, di ba? Pag points natin, mapapansin natin ngayon na meron kang, when we connect the dots, the points, napoproduce natin ngayon yung curve mismo, no? Sa yung path niya, no? Okay. So, ang problema natin ngayon is how do we solve, no, if we want some area of concern natin, no? For example, from this part up to this part. We want to solve this area. No? Eh, hindi naman natin ma-apply yung rectangle kasi tingnan nyo naman, no? Meron siyang curve na ganyan, di ba? Okay? So, therefore, by using definite integral, no, ito yung sinasabi ko sa inyo, A to B. A to B. And ano yung A to B na yan? At this point na, under the x-axis, kaya nga mga tinatawag natin, no, intercept, x-intercept. Okay? So, ibig sabihin ngayon, may certain value tayo dyan, no? Ano ba yung value ng A? Ano ba yung value ng B? Okay? So, kung meron tayong tinatawag na curve, di ba? Pag sinabi natin the integral of f of x dx, di ba? So, mag-integrate tayo. Tama? Okay. Kaya lang, ang tanong ngayon is, ano yung kanyang boundaries, no? Kaya lumalabas ngayon, class, take note, na nandito yung boundaries natin, A to B. So, from A to B. Kaya nga naturuan na tayong paano gumamit ng integration formula, no? Kaya nga madali natin ngayong mahanap. So pag sinolve natin siya, makukuha natin yung pinaka-answer natin, no? F of x.
from A to B. Yan, no? So, meaning, pag ginawa natin siya ngayon, solve natin siya, syempre, yung kanyang f of b, take note, no, upper minus lower. Okay? So, kaya nga, b minus a, hindi a minus b. No? So, magkakaroon ka ngayon ng area. Ito yung masasolve ng area. No? So, yun yung ibig niya sabihin. No? So, lagyan natin ng buhay, for example, no? Meron kang find the area, sabi niya rito, okay? Find the area, okay? Find the area bounded by the curve y is equal to x squared. Okay? The x-axis and the ordinates x equal to 1 and x equal to 3. No? Okay? So, meaning, if we have, let's say, this curve, no, ang kanyang mismong, sabihin natin, function niya ay x squared. So, y is equal to x squared. Yan. So, ito yung curve. Okay. Gusto nyong makita yung tamang curve, tamang graph, no? X, Y. Okay. Given to, no? Excuse me. Sabihin natin, no, when X is 0, anong value ni Y? So, 0. When X is 1, anong value ni Y? So, 1 din. When X is negative 1, anong value ni Y? Positive 1 pa rin. When X is 2, anong value ni Y? Okay, 4. When X is negative 2, anong value ni Y? Positive 4 pa rin. Okay. So, ano yung ginawa mo, sir? Yun yung sinasabi natin ngayon, no? Assumption para ma-plot natin. So, ito yung gagamitin natin, plotting. No? Plotting. So, ito yung paglagay natin ngayon sa tinatawag nating plane, no? Sa ating coordinate, no? So, ibig sabihin ngayon, kung di-define natin yung na-solve natin kanina, okay, gawa ko ng panibagong plane natin, no? The x and y plane. Okay. So, yan ang technique lang dito, no? Ito lang yung medyo matrabaho, ay yung kapag mag-graph na tayo. Ngayon, kung meron kayong geometry, no? Analytic geometry, madali kang mag-plot, no? May mga technique, okay? But syempre sabi nga baka mas lalo kayong maguluhan. Kaya ginawa ko na muna in details na simple lang, no? So sabi niya meron kang 0 0, plot mo muna yung 0 0. Okay, 0 0 1 1, no? So x tayo and y. Dahil nilimit ko lang muna yung ating mga points, no? Meron tayong 1, no? Meron pa siyang ginamit na 3, di ba? 3. X equal to 3 sabi niya, no? So, sige, gawin natin 3. So, ang y niya is 9. So, mahaba yun, ha? So, sabihin natin 0 0. Sabihin natin ito yung 1, positive 2, positive 3. This is your negative 1. This is your negative 2, negative 3. Positive 1, positive 2, positive 3. Kaya lang, umabot tayo ng 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mamaya, 9. Okay? No? So, tingnan natin yun. I-plot natin siya. Meron tayong negative 1. Okay? Positive lahat yung y. No problem. The first, okay, coordinate of x and y, 0, 0. So, 0, 0, amo. So, ito yung 0, 0. The next is 1, 1. So, you plot 1, 1.
So this is 1, 1. Next is negative 1. So negative 1 ang x mo, pero 1 naman siya. No? So this is negative 1, 1. Next is 2, 4. 2, 1, 2. 2. So this is 2, and this is 4. So 2, 4. Negative 2, negative 4. Ay, positive 4. So this is negative 2, 4. And 3, 3, 9. Okay, 3, 9. Negative, this is, so then we connect the points. Ano nakikita natin ngayon, no? So if you will notice, yan. So meron kang parabola, no? Parabola. Ba't mo nasabi parabola? Kung sa geometry, meron kang analytic geometry, because of the x squared, dahil isa lang yung merong squared na literal coefficient, ang ibig sabihin yan, parabola yan. So dahil x yung merong squared, so concaving upward, positive. Kapag negative yung ano niya, concaving downward, no? Kapag naman yung y merong squared, y squared, no? Ano yan, no? Opening to the right pag positive, opening to the left pag negative. Kaya kung may analytic geometry kayo, madali nyo na, no need to find this point, no? Meron tayong sikreto ka ako na. Merong madaling way, no? Just finding the vertex, no? Yung vertex, tapos hanapin mo lang yung pinaka niya. Kasi ito, ang vertex nito, automatic 0, 0, no? Kasi wala siyang HK. Yan. Later on na lang yan. Ang mahalaga dito pinakita ko sa inyo, okay, yung simple yung pagpa-plot, okay, and how to reflect the plotting to the x and y coordinate natin, no? Sa plane. Okay? Sir, ano ngayon ang mangyayari after drawing, sabi natin. No? So, pag na-draw nyo na po siya, para ma-appreciate mo ngayon, ano ba yung gagawin mo? So, ang sabi ng ating problem, meron kang y, this is now your y, is equal to x squared. So, this is your function. This is your curve. No? Yung buong yan. Yan. Okay. But sabi niya, with boundaries. No? Ano yung boundaries niya, sir? 1 and 3. X is equal to 1. So, this part, x is equal to 1. And x is equal to 3. And this part. So, this is now your lower and upper boundaries. No? So, ano pinapasolve niya? Area under curve. Under curve. No? Area under. Iba pa yung area between curves. Dalawa yung curve naman. No? Mamaya. Or next topic natin yon, no? So, ibig sabihin, x equal to 1, if I will highlight the area to be solved, okay? So, ito siya. Okay, so you will notice, ito yung gusto niyang pa-solve sa atin. Okay, ano yung area nito? Diba? So, ang simpleng ano natin, by integration formula, no? So, meron tayong tinatawag na y is equal to x squared, no? So, therefore, the integral, okay, of x squared dx from 1 to 3. Okay? From 1 to 3. Okay, so it's now equal to, di ba? Ano integral ng x squared? X cubed over 3. X cubed. Very good. So, x cubed over 3. Okay? So, from where? Sabi niya, from 1 to 3. So, yan ang magiging working, ano natin ngayon, no? Working solution natin in solving the area. Kasi wala pa tayong application. Ang ginawa pa lang natin is we integrate.
So, nasan ngayon yung solution final? By supplying or substitution, no? Substitute the value of 1 and 3. But take note, tandaan natin, no? Upper minus lower, no? So, upper, ibig sabihin niya yun, no? So, the area now is equal to, okay? So, upper, 3. So, meron ka ngayon 3 cube over 3 minus, okay, the lower, which is 1 raised to 3 over 3. Okay, so upper minus lower. So, if you will notice, no, this is 27 minus 1 at meron ka naman parehong denominator, so just simply copy the denominator. Okay, so therefore 27 minus 1 is 26. 26 over 3. Tandaan nyo, kapag area ang nasusolve natin, no, we write the unit. Anong unit niya? Square units. Kasi siya ay area. Pag volume, di ba? Cubic unit naman siya, di ba? Cubic. So, square units. Sir, final answer na po ba yan? Yes. So, anong ibig po sabihin yan, sir? Anong interpretation natin? So, meaning that this area bounded, no? Area bounded by the curve, no? From 1 to 3, ito yun. Okay? So, yung area natin ngayon yan ay 26 over 3 square unit. So, hindi mo yan masosolve, di ba? Hindi mo natin yan masosolve, yung area na yan, by using rectangle and triangle, di ba? Although, ang assumption ni integral ay may mga strips tayo. May mga strips na maliliit na rectangular in shape. Kaya nga dun sa formula, yan, napapansin nyo, no? Ginawa niyang strip, no? Para lang mapakita na we can apply, no? We can apply the integral by simply making small strips and taking the integral. Di ba? Kaya nga, kung mapapansin nyo, hindi naman natin pwedeng isolve yan. Ano, ito, sabihin mo nito, sir, ano to? O, trapezoid ba ang gagamitin mo? O, dito, ano yan? Triangle ba? Hindi, di ba? So, kaya nga, ang hirap niyang i-analyze, no? If we will going to use the traditional or the fixed na mga shapes na area, no? Kaya yun ang use ng integral calculus. Okay? Question? May tanong po ba? Hello? May naintindihan ba, class? Meron. Uy, meron wala? Hello? Pwede po sir po ulit. Anong ulitin natin? Another example? Ano? Sige po, yung ano na lang po. Another example na lang po. Another example po. Talaga, bida na, di ba nakakaya naman sa inyo yun? Yung question yun? Okay. So, for example, ito ngayon ang susolve natin, curve. Okay, no? So, sabi niya, find the area lying above the x-axis and under the parabola. So, ibig sabihin nito, no? Lying. Ano nangyari? Wala kang limits. Hindi ka mukha nito. Meron kang x equal to 1, x equal to 3. So, anong difference ng problem na ito sa problem na bibigyan natin ngayon? So, hindi mo ma-analyze kung nasaan yung boundaries, no, na x-axis without graphing. No? Hindi mo masosolve, ba? So, wala ka kasing boundaries. So, kailangan mo pang mag-graph, no? Or, pwede mo namang sabihin na x-intercepts. Okay? Pwede, no? Ano yung given mo? Y is equal to 4x minus x squared. Okay. So, iyan na natin dito. The given is y is equal to 4x minus x squared. Diba? Sir, ano yung boundaries niya? Wala eh. Ang sabi niya, area lying above the x-axis. So, kung meron kang
X and Y, no? So, X, no? Above. So, nasa taas, hindi ito. Kung saan man siya tutugma, di ba? Alin man yung lalabas na figure, di ba? Okay, na curve. Okay. So, paano natin malalaman yun, sir? Anong klaseng curve yan? Ayan, no? Kung titignan nyo, sino may squared? Si X. X squared. So, ibig sabihin ngayon, yan ay it's either concaving up or concaving down. Di ba? Pero pag ito, tinranspose ko sa kabila, magiging x squared is equal to 4x minus y. Di ba? Positive ang lalabas. So, concaving down. Okay? So, yun ang analysis ng analytic geometry. But, dahil hindi nyo napag-aralan pa yun, pasok na lang tayo sa simple na pag-a-assign ng value. So, gagawa ka ngayon ng matrix. Okay? You assign values. So, finding x and y. So, assume ka, when x is 0, so, anong value ni y? 0, 0. So, 0. Okay? 0. Diba? When x is 0. When x is 1, so 1 ang x natin dito, 1, 1. So 4, magiging positive 1, 4 plus 1, 5. So 1, 5. Okay? When x is negative 1, sabihin natin, negative 1, so magiging positive 1, negative 1, magiging positive 4, ay negative 4. So negative 4, okay, negative 4, tapos, ay mali. Ay, sorry. 4 minus 1. Sorry. 3. 4 minus 1. 3. Tali tayo rito. So, negative 1. Magiging positive 1 ito. Pero ito magiging negative 4. So, negative 4. Positive 1. So, negative 3. So, negative 3 sa kabila. No? Kabila siya. Tapos, positive 2. Amo na. Positive 2. So, meron kang 4. Diba? Meron kang 4. Tapos, meron ka rito 8. 8 minus 4. So, 4. Ano yun? 2 and 4. Diba? 2, 4. Okay. Next. Negative 2. So, magiging positive 4. So, minus 4. Negative 2. So, negative 8. Negative 8. Okay. Minus 4. Negative 12. Okay na. Negative 2. Negative 12. Okay. Tapos, sabihin natin 3. Okay. 3. 9. Kung meron kang 9, so minus 9. 3. 12 minus 9, so 3. Diba? Positive 3. Ano yun? 3 positive 3. 3 positive 3. Okay? So, meron ka ngayong negative 3. Kung magni-negative 3 tayo, so magiging positive 9 pa rin to. Negative 3 tayo, negative 12 tayo. So, negative 3. Negative 3, negative 3. Oh. Okay? So, try natin. Kapag 4 na siya, pag 4, 4, 16. X, no? 4, 16, 0. So, meron kang 4, 0. 4 ang X, 0 si Y. Okay? So, yun. Nakita na natin na kasi kailangan natin malaman yung Y is 0.
No? Okay? So, y0 dito sa part na to at saka 4, 0 sa part na to. Anong ibig sabihin nun, sir? Kasi ang kailangan niya, ang sabi ng problem ay find the area above the x-axis. So, natural, di ba, above, kung hindi pa natin ito draw, dito tayo. So, mag-intercept, di ba? So, pag sa part na to, okay, y is 0, sa part na to, y is 0, di ba? Ngayon, kung gagamitin natin yung sinasabi natin sa algebra or sa analytic geometry, no? O, x, y. O, when y is 0, gawin mo siyang 0. 0. You have 0. 0 is equal to 4x minus x squared. Okay? So, i-rewrite lang natin siya. Gawin natin siyang x squared minus 4x. Okay? So, anong makikita natin? Ibig sabihin, pwede tayo mag-factoring. Di ba? So, x. So, magiging x minus 4. Di ba? So, ano yung pwede mangyari? X. O, dito, x is equal to 0. X is equal to 4. So, tama. Di ba? So, ibig sabihin, 0 and 4. So, tama yung nakuha natin. 0, 0, 4, 0. Okay? So, ginamit lang natin yung taking the roots, no? Okay? So, sir, reflect natin yung drawing. So, 0, 0. Then, 1, 3. 1, 1, 2, 3. Okay, next. Negative 1, negative 3. So, meron kang negative 1, negative 3. Okay? Next, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? 2, 4. Next, negative 2, 12. Negative 2. Tapos negative 12. Nandito siya. Sabihin natin. Next, 3, 3. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? Next, negative 3, negative 3. Negative 3. 1, 2, 3. Negative 3. Okay? So, negative 3, negative 3. Next, 4, 0. 1, 2, 3, 4. Okay? Then, 0. Diba? Okay? So, yun ang last natin. So, anong curve natin? Pag kinonekta natin siya, ayan siya. Okay? So, pero, ang problem natin, lying above x, di ba? So, meaning, pag tinignan natin yung x natin, yun, sabi niya above. So, ito lang ang posibleng kailangan natin, hindi ito, di ba? So, ito ngayon ang magiging area of concern natin. Okay, so ito ngayon. Yan. So, yan ngayon yung susolve natin. Pero, ang gagamitin pa rin natin na curve ay yung given natin, which is y is equal to 4x minus x squared. But the boundaries, siyempre, lying, so therefore, makakat siya sa x, no? X-intercept. So, meron ka ngayong 0, itong x natin dito, at meron kang 4. So, therefore, A is 0, and your B is equal to 4. So, gawin mo lang ngayon sa integral calculus natin, no? So, therefore, the integral of, okay, 4
minus x squared, 4x minus x squared dx, when the lower is 0, so from 0 to 4. Okay? From 0 to 4. Yan ang ibig niya sabihin. So, susolve natin. Ano ang integral ng 4x? Uy, integral ng 4x. Uy, integral ng 4x. Ala, wala sumasagot. 4x squared over 2. R squared. Ha? 4 X squared over 2. over 2. Over 2. O, ano yung integral ng x squared? X cubed over X Cube over 3. over 3. Over Yan. O, yun, di ba? So, from 0 to 4. Okay? So, combine natin sila. Ibig sabihin ngayon, so pwede tayo mag-cancel dito. Okay? Mawawala na to. Ito na lang to. So, you have now 2x squared, okay, minus x cubed over 3. Okay? So, kung gusto mong pag-alin yan, i-simplify, pwede natin simplify. Ano magiging sagot niya? Di ba? So, 3 times 2, 6x squared minus x cubed all over 3 from 0 to 4. Ito na yung magiging working equation natin, no? So, ibig sabihin ngayon, gusto mo pang i-factor? Pwede, no? I-factor natin yung x squared. 6 na lang ito, minus x, all over 3, from 0 to 4. O ngayon, i-apply natin ngayon yung ating mga boundaries. Okay, x squared. So, ulitin lang natin, no? So, x squared, ang ano natin is the integral of from 0 to 4, 4x minus x squared dx is equal to x squared multiply 6 minus x all over 3 from 0 to 4. Okay. So, natural. Pag siniro natin yan, 0, 0, 0. Diba? So, yun yung lower boundary. 0. So, ibig sabihin ngayon, lower boundary. Upper boundary natin is 4 squared, 6 minus 4, all over 3. Minus, yung lower boundaries natin, 0 yan, di ba? 0 squared, 6 minus 0, all over 3. So, this is 0. So, anong value natin? 16. So, 16 multiply 2 over 3. Okay? So, therefore, the answer is 32 over 3. Square units. Okay? So, anong ibig sabihin yan? Anong interpretation natin dyan? Anong ibig sabihin ng value na yan? Papasok ka dito. Yan. So, meaning, this area now, no, is equal to 33 over 2 square units. So, yun yung area natin. Okay? Gets na po? Hello? Ayos na? Uy! 33, sir. Yes po, sir. Isa pa. 33. Ay, 33. 32. 32. Over Okay 3. po. Sorry naman. 32. Okay po. Opo. Sorry po. Area is equal to 32 over 3 square units. Di ba? Okay? So, ano yung pinapakita natin? No? Hindi natin pinapamemorize yung sagot. Instead, paano natin ginagawa? Step by step. No? Una,
first is to draw, or pabago natin ma-draw pala, no? Assign value for x and solve for y. Gawa ka ng matrix, no? For plotting. After getting the points, yung mga coordinates, no? You go to your x and y plane. Okay? So you plot the points. After plotting, you graph, no? You connecting the dots, no? Connect all the points, then producing the curve. So after that, anong gagawin natin, no? Kung ano yung problem, yun ang i-analyze natin sa kanya, no? So ang pinaka-ano lang natin is makuha yung mga boundaries, no? If the boundary is given, so i-draw mo lang siya, then doon ka gumawa ng cut. Di ba? Yung kanilang ginawa natin, doon ka gumawa ng cut. Okay? Pero kapag walang sinasabi, depende sa problem, na ikaw magsusolve ng boundaries, doon mo naman lagyan ng cut. Okay? So, para i-produce mo yung ano yung sinasolve mong area. So, after that, gagawin mo na ngayon is to solve using the integration formula. No? So, pag na-integrate mo na siya, may lalabas ka na ngayong pinaka-working equation natin. No? Doon ka na ngayon magsa-substitute ng upper minus lower. And tapos na. You will now get your final answer. Okay? Question? Okay. The same thing kapag yan ay y. Ano? Ayan. Ang lalabas naman ay kung y natin ay, di ba, concaving to the left. Ayan, no? So, ang given natin dito, makikita nyo sa GCD natin, ay yung x is equal to 8 plus 2y minus y squared. Baka malito kayo eh. Ha? Sir, ba't ganun? Okay. So, ang gagawin mo naman dito, assume value for y. When y is equal to 0, anong value ni x? When y is equal to 1, anong value ni x? Yan, no? Kung given yung boundaries, walang problema. Doon mo lang siya ikakat, di ba? Kung walang given na boundaries, isolve mo yung intercept. Kung saan mag-intercept naman, sa y-axis naman. Ito yun, ha? Sa y-axis naman. Okay? Ayan. Okay, ha? So, question? Ganun din yung formula naman natin. Integration pa rin tayo. Integrate mo lang. Using naman yung y. Ha? Okay? Ganun din. Then, substitute the values ng mga ordinates, ay yung mga boundaries natin. Ha? Okay, question po mga kapatid. Question. Anong tanong? Wala po tayong mga tanong? Okay, so kung walang tanong, walang problema, di ba? Yun lang naman ang gusto natin malaman eh. Okay? So, mag-open cam na tayo para sa ating yung paborito nyo. Open cam po, open cam. Yan, yung paborito nating uwian na. Yan. Yan ang paborito natin, sir. Yung uwian na po. Diba? Paboritong uwian. Pero nakauwi na, sir. Yan. Para matuloy na tulog ni Angel.